Kumusta? Maligayang pagdating sa isa na namang refleksyon. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung kamakailan ka lang nag-subscribe sa channel o kung matagal ka na rito. Kung hindi ka pa nag-subscribe, samantalahin ang pagkakataon na gawin ito ngayon. Sa pagbubukas ng ating paglalakbay, ang mundo ay parang isang silid na mabigat ng kadiliman at usok ng kasalanan. Ang hangin ay puno ng bulong ng takot at sa puso ng sangkatauhan ay isang hindi mapigilang paghahanap, isang pagnanasa para sa tunay na kapayapaan at katiyakan sa gitna ng nalalapit na unos. Ako'y tinawag upang tingnan kung sino ang tatanggap ng selyo ng Diyos, isang tanda ng pag-angkin at pag-aalaga sa huling mga araw. Sa unti-unting pagyuko ng mundo, sa mga kapangyarihan ng kasamaan, isang tahimik ngunit matalim na liwanag ang sumilay sa damdamin ng mga nahihiya sa sariling kasalanan. Sabi sa banal na kasulatan, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Pahayag 7:3 ang Biblia. Ang selyo ng Diyos ay hindi likas na marka sa balat, kundi isang espiritual na tanda ng pagiging tapat at lubos na pagkilala sa may lalang. Sa mga sulatin ni Ellen G. White ay malinaw ang hamon. Walang sino man sa atin ang tatanggap ng tatak ng Diyos hanggat ang ating mga karakter ay may kahit isang batik o mantsa lamang. Sa mga patotoo para sa simbahan, ipinahayag niya ang katotohanan ito. Ang sinumang may bahid ng kasamaan sa karakter ay hindi makatatanggap ng selyo ng Diyos habang nananatili ang mga mantsa ng pagkukulang sa puso at buhay. Ang selyo ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay tanda ng katapatan, bunga ng pusong nag-aalay ng sarili, dibdib na nilinis mula sa pagmamataas, kasakiman at panlilinlang. Ang mga naghahangad ng selyo ay tinatawag na walang bahid bago ang Diyos. Yaong mga kumikilala sa sariling kapintasan at buong buo na nagtitiis, nagbabago at nagiging katulad ni Kristo sa kanilang pagkatao. Tahimik na umiikot ang oras. Ang mga araw ay mabilis na naglalaho. Ang tainga ng sangkatauhan ay tila hindi makakarinig ng babala habang ang mga kamay ay patuloy na humahawak sa mga bagay na walang buhay. Ngunit narito ang sigaw sa dilim. Ang selyo ay para lamang sa mga pinagdinig at nagbalik loob, sa mga taong iniangat ang kanilang mga mata mula sa mundong ito at tumingin sa dakilang hukom at tagapagligtas. Ang pagkuha ng selyo ay hindi pangako ng kaginhawahan, kundi tanda ng pagiging handa sa oras ng pagsubok. Ito ay paghahanda ng puso, isang tahimik ngunit malalim na kabiguan sa sarili at pagkilala sa kalooban ng Diyos. Sa pagtatapos ng araw na ito, sa silong ng papalapit na kaguluhan, ang huling salita ay hindi sigaw ng takot, kundi paalala ng pag-asa. Ang mga taong naghahangad ng kadalisayan sa piling ng Diyos sa kabila ng lahat ng unos ay hindi mawawala sa dilim. May mga bagay na hindi ipinapakita sa mata, may mga tanda na hindi inuukit sa laman. Ang selyo ng Diyos ay kabilang dito. Sa tahimik na oras ng pagsusuri, hindi hinahanap ng langit ang sigaw ng relihiyon, kundi ang tibok ng isang pusong lubos na sumuko. Habang ang mundo ay nalulunod sa ingay ng panlabas na kabanalan, ang pamantayan ng Diyos ay nananatiling tahimik, banal at hindi nagbabago. Ang selyo ay hindi ibinibigay sa mga umaangkin ng liwanag, kundi sa mga namumuhay dito. Ellen G. White ay nagbabala sa ang dakilang kontrobersya. Kapag ang utos ay lumabas at ang tatak ay nailimbag na, ang kanilang pagkatao ay mananatiling dalisay at walang bahid magpakailanman. Ang selyo ay huling gawain. Hindi ito simula. Ito ang wakas ng isang proseso ng paglilinis na matagal nang ginagawa sa lihim ng kaluluwa. Marami ang nagtatanong kung kailan darating ang selyo. Ngunit ang mas mabigat na tanong ay ito, kanino ito darating?
Hindi ito para sa pabigla-biglang pagsisisi. Hindi ito gantimpala ng huling sandali. Ito ay bunga ng buhay na paulit-ulit na pumili ng katapatan kapag walang nanonood. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen G. White, tanging yaong mga nakayanan ang tukso sa lakas ng makapangyarihan, ang pahihintulutang gumanap ng bahagi sa pagpapahayag nito kapag ito ay naging malakas na sigaw. Ang selyo ay nakaugnay sa pagtindig, sa pananatili, sa kakayahang tumayo kapag ang karamihan ay yumuyuko. Hindi kinikilala ng Diyos ang karakter na hinubog lamang sa harap ng kapulungan. Ang langit ay tumitingin sa mga oras ng pag-iisa, sa mga desisyong ginagawa sa dilim. Doon hinuhubog ang karakter na tatanggap ng selyo. Tahimik ang proseso, masakit kung minsan, ngunit tapat. Ang selyo ng Diyos ay pagkilala ng langit na ang isang kaluluwa ay hindi na gumagalaw sa ilalim ng sariling kalooban, kundi sa ilalim ng kalooban ng may likha. Ito ay tanda na ang batas ng Diyos ay hindi na lamang nasa isipan, kundi nakaukit na sa pagkatao. At habang papalapit ang oras ng paghatol, ang tanong ay hindi kung alam ng tao ang katotohanan, kundi kung hinayaan niyang baguhin siya nito. May linya na hindi nakikita, isang hangganang hindi iginuguhit ng tao. Doon nagaganap ang paghihiwalay. Habang ang mundo ay naghahanda para sa panlabas na pagsunod, ang langit ay tumitingin sa loob. Ang selyo ng Diyos ay hindi inilalagay sa kamay, sapagkat ang kamay ay maaaring gumalaw ayon sa takot. Ito ay inilalagay sa noo, sapagkat ang noo ay luklukan ng pag-iisip, ng pasya, ng konsensya. Hindi kinukuha ng Diyos ang pagsunod na ipinipilit. Tinatanggap niya ang pagsunod na isinilang sa pag-ibig. Sa kasulatan ay malinaw ang larawan. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. Mga Kawikaan 6:21 ang Biblia. Ang batas ng Diyos ay hindi palamuti. Ito ay buhay na prinsipyo na pumapasok sa isip at bumababa sa pagkatao. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang tatak ng Diyos ay inilalagay sa mga taong may kamalayang sumusunod sa batas ng Diyos. Hindi ito aksidente, hindi ito pamana ng relihiyosong lahi. Ito ay bunga ng malinaw na pasya, ang pumili ng kalooban ng Diyos kaysa sa kaginhawaan ng sarili. Marami ang gumagawa ng tama dahil may nakakakita, ngunit ang selyo ay ibinibigay sa mga gumagawa ng tama kahit walang papuri. Ang mundo ay papasok sa oras na ang pagsunod ay magiging dahilan ng pagkalugi, paghiwalay at panunuya. Sa panahong iyon, ang kamay ay maaaring manghina, ngunit ang noong tinatakan ng katotohanan ay mananatiling matatag. Sa mga patotoo para sa simbahan, may babalang iniwan si Ellen G. White. Yaong mga walang tiwala sa sarili na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, na nagdadalisay ng kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, ang mga ito ang tumatanggap ng makalangit na hulmahan at naghahanda para sa tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang paghahanda ay kasalukuyang gawain, hindi ito ipinagpapaliban. Ang selyo ay hindi panangga laban sa pagsubok. Ito ay patunay na ang pagsubok ay hindi na naig. Kapag ang katotohanan ay tinanggap lamang sa bibig, ito'y nawawala sa hangin. Ngunit kapag ito'y tinanggap sa isip at isinulat sa puso, ito'y nagiging bahagi ng pagkatao. At yaon ang hinahanap ng langit. Dumarating ang gabi, humahaba ang mga anino, at sa katahimikan, isang tanong ang nananatili. Saan nakaukit ang batas? Sa panlabas na kilos o sa loob ng pagkatao? May sandaling dumarating na ang gitna ay nawawala. Wala ng pagitan, wala ng neutral na lupa. Ang kasaysayan ng mundo ay papasok sa oras ng malinaw na paghihiwalay. Hindi ito ihahayag sa pamamagitan ng kulog o lindol, kundi sa pamamagitan ng mga pasyang ginagawa sa katahimikan ng konsensya. Sa panahong iyon, ang bawat kaluluwa ay mahahayag kung kanino siya tunay na kabilang. Ang selyo ng Diyos ay hindi ibinibigay sa gitna ng kaguluhan bilang biglaang proteksyon. Ito ay inilalagay
inilagay bago pa man dumating ang unos, sapagkat ang layunin nito ay hindi baguhin ang karakter, kundi patunayan kung ano na ang nahubog. Sa kasulatan ay may malinaw na babala, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Pahayag 22:11, ang Biblia. Ito ang sandali ng pagsasara, ito ang katahimikan bago ang wakas. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag ang utos ay lumabas at ang tatak ay nailimbag na, ang kanilang pagkatao ay mananatiling dalisay at walang bahid magpakailanman. Sa sandaling iyon, wala nang pagbabago. Ang selyo ay patunay na ang karakter ay naitatag na, hindi na hinuhubog, kundi kinikilala. Marami ang umaasang magpapasya kapag nakita na ang malinaw na panganib. Ngunit ang katotohanan ay mas mabigat. Ang kakayahang tumayo sa huling oras ay hinuhubog sa mga araw na tila karaniwan. Ang maliliit na pagpili ngayon ang nagiging matitibay na paninindigan bukas. Ang paghihiwalay ay hindi gawa ng puwersa. Ito ay bunga ng katapatan o ng kompromiso. Habang ang mundo ay nagkakaisa sa panlabas na kapayapaan, ang loob ng sangkatauhan ay nahahati. Ang ilan ay pumipili ng katotohanan kahit ito'y magdala ng pagkawala. Ang iba ay pumipili ng kaligtasan sa paningin ng tao kapalit ng katapatan sa Diyos. At doon, sa gitna ng katahimikan, nagaganap ang huling paghuhukom ng konsensya. Ang selyo ng Diyos ay tanda na ang kaluluwa ay matagal nang pumili, na ang pasya ay hindi na natitinag, na ang katotohanan ay hindi na lamang pinaniniwalaan, ito'y isinasabuhay. May gawaing hindi hinahangaan ng mundo, walang palakpak, walang saksi. Ito ang gawaing nagaganap sa loob. Ang selyo ng Diyos ay hindi inilalagay sa ibabaw ng hindi pa nababasag na puso. Ito ay ipinagkakaloob lamang sa mga dumaang tahimik sa landas ng pagbabago, ng loob, hindi minsanan kundi patuloy, hindi isang emosyon, isang direksyon. Habang ang karamihan ay nasisiyahan sa panlabas na anyo ng kabanalan, ang langit ay naghihintay ng mas malalim na tugon. Hindi ang pagkilala ng kasalanan ang sukatan, kundi ang pagtalikod dito. Hindi ang pag-iyak, kundi ang pagtalima. Ellen G. White ay nagsulat sa mga hakbang patungo kay Kristo, kabilang sa pagsisisi ang kalungkutan para sa kasalanan at pagtalikod dito. Ang pagbabago ng loob ay hindi lamang lungkot sa nagawang mali. Ito ay pagtalikod, malinaw, sinadya at may kapalit. Marami ang nagnanais ng selyo, ngunit iilan ang handang isuko ang mga lihim na kasalanan na pumipigil dito. Sapagkat ang selyo ay hindi maaaring tumahan sa pusong may nakatagong pagsuway. Ang liwanag ay hindi nakikipagkasundo sa dilim. Sa mga patotoo para sa simbahan, may malinaw na babala. Ang bawat kasalanang pinahahalagahan ay naghihiwalay sa kaluluwa mula sa Diyos. Walang maliit na kasalanan sa harap ng walang hanggang kabanalan. Ang bawat kinukonsinting paglabag ay pader sa pagitan ng kaluluwa at ng selyo. Ang pagbabago ng loob ay tahimik na digmaan, isang araw-araw na pagpili, isang patuloy na pagbitaw sa sarili upang kumapit sa katotohanan. Hindi ito dramatiko, ngunit ito ang tanging daan. Ang selyo ng Diyos ay hindi gantimpala ng kaalaman. Ito ay bunga ng pagbabago. Kapag ang puso ay tinuruan ng Espiritu na kamuhian ang kasalanan na dati minamahal, doon nagsisimulang mabuo ang karakter na maaaring tatakan. Kapag ang kaluluwa ay mas pinipili ang sakit ng pagsunod kaysa sa aliw ng pagsuway, ang langit ay tumitingin, tahimik, matiyaga, tunay, at sa oras na ang mundo ay lalong nagiging manhid sa kasalanan, ang mga tinatakan ay yaong mga hindi natutong makipagkasundo rito. May tanda na mas matanda kaysa sa mga kaharian, mas tahimik kaysa sa mga kautusan ng tao, mas malinaw kaysa sa mga salita. Ito ang Sabath. Sa gitna ng nalalapit na paghihiwalay, ang Sabath ng Panginoon ay lilitaw hindi bilang pasanin, kundi bilang pagsubok ng katapatan. Hindi dahil ito'y kakaiba, kundi dahil ito'y banal, hindi dahil ito'y mahirap unawain, kundi dahil ito'y malinaw na iniuutos. Ang selyo ng Diyos ay may kaugnayan sa kanyang autoridad, at ang
Autoridad ng Diyos ay inihayag sa kanyang batas. Sa puso ng batas na iyon ay naroroon ang Sabat, ang tanda ng may lalang at ng kanyang karapatan sa sangkatauhan. Ellen G. White ay malinaw na nagsulat sa ang dakilang kontrobersya. Ang tanda o tatak ng Diyos ay inihahayag sa pangingilin ng ikapitong araw ng Sabat. Hindi ito simbolo ng tradisyon. Ito ay tanda ng pagkilala kung sino ang sinusunod. Marami ang nagsasabing ang araw ay walang halaga. Ngunit ang langit ay hindi kailanman nagbago ng tanda nito. Ang pagbabago ay nagmula sa tao. At sa huling oras, ang tanong ay hindi kung gaano karaming kabutihan ang nagawa, kundi kung kaninong autoridad ang sinunod. Sa mga patotoo para sa simbahan, nagbabala si Ellen G. White, ang Sabat ang magiging malaking pagsubok ng katapatan, hindi dahil sa araw mismo, kundi dahil sa prinsipyo sa likod nito, ang pagsunod sa Diyos laban sa pagsunod sa tao. Darating ang panahon na ang pagsunod sa Sabat ay magdadala ng pagkawala, trabaho, kaibigan, kaligtasan sa paningin ng mundo. Sa oras na iyon, ang katapatan ay hindi na teorya. Ito ay magiging buhay o kamatayan na pasya ng konsensya. Ang selyo ng Diyos ay hindi inilalagay sa mga sumusunod dahil ito'y madali. Ito ay inilalagay sa mga sumusunod dahil ito'y tama. Ang Sabat ay pahinga lamang sa mga nagtiwala. Ito ay pasanin sa mga nakipagkompromiso. At sa huling mga sandali ng kasaysayan, ang mga tinatakan ay yaong piniling parangalan ang may lalang kahit ang buong mundo ay pumili ng ibang landas. May kasalanang hindi bunga ng kamangmangan. May pananagutan na dumarating kasama ng liwanag. At may hatol na tahimik ngunit tiyak. Hindi hinahatulan ng Diyos ang mundo dahil sa kakulangan ng liwanag. Dumarating ang paghuhukom dahil ang liwanag ay ibinigay at tinanggihan. Ang tatak ng Diyos ay ibinibigay sa mga tapat na tumugon sa liwanag na natanggap. Habang lumalalim ang kaalaman ng tao, lumalalim din ang kanyang pananagutan. Ganito ang isinulat ni Ellen G. White sa The Great Controversy. Ang liwanag ay ibinibigay upang sundin, hindi upang questionin. Ang liwanag ay hindi paanyaya sa pagtatalo, kundi panawagan sa pagsunod. Marami ang nagsasabing sila'y naghihintay ng mas malinaw na patunay. Ngunit ang langit ay nagmamasid kung ano ang ginagawa ng tao sa liwanag na nasa kanya na. Ang pagtanggi ngayon ay nagiging katigasan bukas at ang paulit-ulit na pagtutol ay humuhubog ng karakter na hindi na tumutugon. Sa mga patotoo para sa simbahan, may tahimik ngunit mabigat na babala. Yaong mga tumatangging tumanggap ng mensahe ng babala ay walang maidudulot, walang pagtatanggol sa harap ng liwanag na sinadya ang iwasan. Ang selyo ng Diyos ay hindi inilalagay sa pusong pumipili ng bahagyang pagsunod. Ang katotohanan ay hindi hinahati. Tinatanggap ito ng buo o tinatanggihan. Ang huling henerasyon ay haharap sa liwanag na mas malinaw kaysa sa alinmang nauna. At dahil dito, ang paghihiwalay ay magiging mas matalas. Hindi dahil mas mabagsik ang Diyos, kundi dahil mas malinaw ang katotohanan. Ang liwanag ay may bigat, at ang pagtanggi rito ay may bunga. Ang mga tatanggap ng selyo ay yaong hindi nag-ipon ng liwanag para sa kaalaman, kundi isinabuhay ito kahit may kapalit. Sila ang mga hindi umatras nang ang katotohanan ay naging hindi maginhawa. May mensaheng dumarating bago ang bagyo. Hindi ito sumisigaw, hindi ito namimilit, ngunit hindi ito maaaring baliwalain. Bago tuluyang magsara ang pintuan ng biyaya, ang langit ay nagpapadala ng huling babala, malinaw, mabigat at puno ng awa. Ang selyo ng Diyos ay may kaugnayan sa pagtugon sa babalang ito sapagkat ito ang huling liwanag na sumusubok sa katapatan ng tao. Hindi lahat ay makikinig, ngunit lahat ay makaririnig. Ellen G. White ay nagpahayag sa mga naunang sulatin. Nakita ko ang mga anghel na nagmamadaling paruot parito sa langit. May pagmamadali sa langit, hindi dahil sa kaguluhan, kundi dahil sa pagkaapurahan ng oras. Ang huling babala ay hindi bagong katotohanan. Ito ay paglalantad ng matagal ng tinanggihan. Ito ang pagsasama-sama ng liwanag na ibinigay sa iba't ibang panahon, ngayon ay nakatayo bilang iisang tinig na humihingi ng pasya.
Sa Ang Dakilang Kontrobersya, isinulat ni Ellen G. White, ang mensahe ay hindi lamang dadalhin sa pamamagitan ng argumento, kundi sa pamamagitan ng malalim na paniniwala ng Espiritu ng Diyos. Hindi talino ang maghihiwalay sa mga tatanggap ng selyo, kundi ang tugon ng puso sa panawagan ng Espiritu. Habang ang mundo ay nagiging masabala, ang babala ay nagiging mas malinaw. Habang ang isip ng tao ay nalulunod sa aliw, ang konsensya ay tinatawag pabalik sa katotohanan. Ang huling mensahe ay hindi nagbibigay ng aliw sa kompromiso. Ito ay nag-aanyaya sa ganap na katapatan. Ang selyo ng Diyos ay ibinibigay sa mga hindi lamang nakarinig ng babala, kundi tumugon dito ng buong loob, sa mga hindi naghintay na makita kung saan dadami ang tao, kundi tumayo kahit mag-isa. Ang huling babala ay may 2 bunga. Ito'y nagiging pabango ng buhay sa ilan at hatol ng kamatayan sa iba. Hindi dahil magkaiba ang mensahe, kundi dahil magkaiba ang pagtanggap. May sandaling ang pananampalataya ay sinusubok hindi sa salita, kundi sa pananatili. Hindi sa dami ng kaalaman, kundi sa tibay ng paninindigan. Doon nahahayag ang mga hindi natitinag. Habang ang mundo ay nanginginig sa ilalim ng huling mga pangyayari, may mga kaluluwang nananatiling tahimik. Hindi dahil sila'y bulag sa panganib, kundi dahil sila'y nakaugat sa katotohanang hindi kayang yumanig. Ang selyo ng Diyos ay hindi para sa mga pabago-bago, kundi sa mga nanatiling tapat hanggang wakas. Ang katapatan ay hindi bigla ang bunga, ito ay hinubog sa mahabang pagtitiis. Ellen G. White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan. Walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Ang pananatili ay hindi gawa ng lakas ng loob lamang, kundi ng isip na pinanday ng katotohanan. Marami ang tumayo habang madali. Ngunit kapag ang presyon ay dumating, kapag ang paninindigan ay may kapalit na sakit, doon lumilitaw kung sino ang tunay na nakaugat. Ang mga tatanggap ng selyo ay yaong mga hindi umurong ng ang katotohanan ay naging mabigat. Sa Ang Dakilang Kontrobersiya, iniwan ni Ellen G. White ang isang tahimik ngunit matalim na paalala. Ang panahon ng pagkabalisa at dalamhati na nasa ating harapan ay mangangailangan ng pananampalatayang kayang tiisin ang pagod, pagkaantala at gutom. Hindi lahat ng pananampalataya ay handa sa ganoong pagsubok. Tanging yaong hinubog sa araw-araw na pagtitiwala. Ang mga hindi natitinag ay hindi perpekto sa sarili, ngunit sila'y natutong huwag umasa sa sarili. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa patuloy na pakikipag-isa sa Diyos, sa tahimik na panalangin, sa masunuring pamumuhay. Kapag ang mundo ay nag-alok ng kompromiso, kapalit ng kapayapaan, sila'y tumanggi. Kapag ang takot ay nag-anyaya ng pag-atras, sila'y nanatili, hindi dahil sila'y walang takot, kundi dahil mas pinili nila ang katapatan kaysa sa ginhawa. Ang selyo ng Diyos ay tatak ng ganitong paninindigan, hindi maingay, ngunit hindi natitinag. May oras na ang langit ay tumitigil sa pakikipagtalo. Hindi dahil naubos ang awa, kundi dahil nagawa na ang lahat. Ang sandali ng pagsasara ay hindi darating na may babala sa mundo. Ito'y dumarating habang ang buhay ay nagpapatuloy, habang ang tao ay abala, habang ang mga araw ay tila karaniwan. Ngunit sa di nakikitang dako, isang banal na gawain ang nagtatapos. Ang selyo ng Diyos ay inilalagay bago tuluyang magsara ang pinto ng biyaya. Kapag ang huling kaluluwa ay gumawa ng huling pasya, ang karakter ng bawat isa ay naitatag magpakailanman. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Kapag tumigil na si Jesus sa pagsusumamo para sa tao, ang mga kaso ng lahat ay napagpapasyahan magpakailanman. Ito ang pinakamatinding sandali ng kasaysayan, ang sandaling wala ng tagapamagitan. Sa oras na yon, ang mga tinatakan ay hindi nagbabago. Hindi sila pinapangalagaan ng biglaang himala, kundi ng karakter na hinubog sa mga taon ng pagsunod. Ang kanilang kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng panganib, kundi sa katiyakang sila'y matagal ng pumili. Sa mga patotoo para sa simbahan, may mabigat na babala.
Kapag natapos na ang gawain ng paghatol sa investigasyon, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na buhay man o kamatayan. Ang katahimikan ng sandaling ito ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang mundo ay magpapatuloy sa pagplano, sa pagtawa, sa pangangalakal. Ngunit ang langit ay magsasara ng talaan, hindi bilang biglaang galit, kundi bilang banal na katarungan. Ang selyo ng Diyos ay huling patutuo na ang kaluluwa ay handa ng tumayo ng walang tagapamagitan. Ito ay tanda na ang batas ng Diyos ay ganap nang naisulat sa puso. Tahimik ang sandali, walang anunsyo, ngunit walang pagbabalik. May oras na ang pananampalataya ay lalakad ng mag-isa. Walang panibagong panawagan, walang karagdagang pakiusap. Tanging ang karakter ang magsasalita. Kapag ang sandali ng pagsasara ay lumipas, ang sangkatauhan ay papasok sa panahong hindi nito nauunawaan. Ang mundo ay magpapatuloy sa anyong relihiyoso, ngunit ang langit ay mananatiling tahimik. Ang selyo ng Diyos ay magiging tanging katiyakan ng mga nakatayo sa harap ng bagyong darating. Ito ang panahon na wala ng tagapamagitan. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Ang mga nabubuhay sa lupa kapag natapos na ang pamamagitan ni Kristo sa santuwaryo sa itaas ay tatayo sa paningin ng isang banal na Diyos ng walang tagapamagitan. Ito ang pinakamabigat na realidad ng huling henerasyon. Hindi ito panahon ng pagsisisi, hindi ito oras ng pagbabago, ito ay panahon ng paghahayag. Ang mga tinatakan ay hindi nagiging banal sa sandaling ito. Sila ay banal na bago pa ito dumating. Ang kanilang katapatan ay hindi hinuhugot sa takot kundi sa paninindigang matagal nang pinili. Ang selyo ng Diyos ay patunay na ang kanilang buhay ay nakaayon na sa banal na kalooban. Sa mga patutuo para sa simbahan, isinulat ni Ellen G. White, ang matuwid ay dapat mamuhay sa paningin ng isang banal na Diyos nang walang tagapamagitan. Ang katotohanan ito ay hindi pananakot, kundi pagsisiwalat ng kahalagahan ng paghahanda. Sa panahong ito, ang kaaway ay maglalabas ng huling panlilinlang. Ang mga konsensyang hindi tinatakan ay maghahanap ng kapayapaan na hindi na maaaring matagpuan. Ngunit ang mga tinatakan ay mananatiling tahimik, hindi dahil wala silang laban, kundi dahil ang kanilang tiwala ay hindi sa sarili. Ang kawalan ng tagapamagitan ay hindi nangangahulugang kawalan ng presensya ng Diyos. Ito ay patunay na ang gawain ng pagbabago ay tapos na. Ang karakter ay nakapirmi. Ang pagpili ay ganap. Ang selyo ng Diyos ay hindi panangga laban sa takot ng mundo, kundi katiyakan sa harap ng banal na katarungan. May sandaling ang pananampalataya ay hindi na humihingi ng paliwanag, hindi na naghahanap ng katiyakan. Ito'y nananatili dahil iyon na ang naging pagkatao. Sa panahon na walang tagapamagitan, ang mga tinatakan ay hindi magtataglay ng bagong lakas. Ang kanilang lakas ay yaong matagal nang hinubog sa araw-araw na pagsunod. Ang selyo ng Diyos ay hindi nagdaragdag ng kabanalan sa oras ng krisis. Ito ay patunay na ang kabanalan ay naroroon na. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Habang naglilingkod si Jesus sa santuwaryo, nagaganap ang paghuhukom para sa mga matuwid na patay at para sa mga matuwid na nabubuhay. Ang paghuhukom ay hindi biglaan, ito ay masusing gawain at ang pananatili ay bunga ng matagal na paghahanda. Ang huling pananatili ay hindi dramatiko sa paningin ng mundo. Walang papuri, walang pagkilala, ngunit sa harap ng langit, ito ang pinakamalinaw na patutuo ng katapatan. Ang mga tinatakan ay mananatiling tapat kahit tila wala ng sagot, kahit tila walang agarang pagliligtas. Sa mga patutuo para sa simbahan, may pahayag si Ellen G. White na mabigat at payak. Hindi tayo dapat magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos na buhay. Sa panahong ang lahat ng panlabas na suporta ay guguho, ang pananatili ay nakaugat sa tiwalang ito. Ang kaaway ay magsisikap na yumanig sa isip, ipaalala ang mga nakaraan, ibulong ang pagdududa. Ngunit ang mga tinatakan ay hindi umaasa sa pakiramdam. Ang kanilang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa emosyon, kundi sa katotohanang kanilang isinabuhay.
Ang huling pananatili ay katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ito ay kapayapaan na hindi ipinapaliwanag ng kalagayan. Ito ay bunga ng pusong matagal nang isinuko. Ang selyo ng Diyos ay huling patunay na ang kaluluwa ay nananatili hindi dahil may gantimpala, kundi dahil ang katotohanan ay naging buhay nito. May sandaling ang mundo ay magsasalita ng mas malakas kaysa dati. Mga batas, mga banta, mga pangako. Ngunit sa gitna ng ingay, ang tunay na labanan ay magaganap sa konsensya. Ang selyo ng Diyos ay maghihiwalay sa mga sumunod dahil sa panlabas na puwersa at sa mga nanatili dahil sa panloob na paninindigan. Sa huling yugto, ang katapatan ay hindi na teorya. Ito ay magiging tahimik na pagtanggi sa mali kahit ang buong mundo ay humihila sa kabilang direksyon. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang batas ng Diyos na nakaukit sa loob ng kaban ang magiging dakilang tuntunin ng tama at mali. Kapag ang pamantayan ng tao ay nagbago-bago, ang batas ng Diyos ay mananatiling hindi kumikilos at ang konsensya ng tinatakan ay aayon dito. Sa oras ng matinding presyon, maraming konsensya ang matatahimik, hindi dahil payapa, kundi dahil piniling huwag na itong pakinggan. Ngunit ang mga tatanggap ng selyo ay yaong mga tumangging patahimikin ang tinig ng tama kahit ito'y mga hulugan ng pag-iisa. Sa mga patotoo para sa simbahan, may babalang iniwan si Ellen G. White. Ang konsensya, kapag nalabag, ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Ang paulit-ulit na kompromiso ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ito ay nagdadala ng katahimikang mapanganib. Ang huling pagsubok ay hindi kung ano ang sasabihin ng karamihan, kundi kung ano ang gagawin ng konsensya kapag ang tama ay naging bawal. Kapag ang pagsunod ay tinawag na paghihimagsik, kapag ang katotohanan ay tinawag na panganib. Ang selyo ng Diyos ay tatak sa konsensya. Isang patunay na ito'y hinayaan na hubugin ng katotohanan at hindi ng takot. Sa kadiliman ng huling krisis, ang mga tinatakan ay hindi sisigaw, hindi sila mangangatwiran, sila'y mananatili sapagkat ang kanilang konsensya ay matagal nang pumili. Darating ang sandaling ang katahimikan ng langit ay magiging mas mabigat kaysa kulog, hindi dahil tumigil ang Diyos sa pagmamahal, kundi dahil natapos na ang kanyang gawain ng paghatol. May hangganan ang panahon ng awa. Hindi ito bigla. Ito ay dumarating matapos ang mahabang pagtitiis. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Kapag natapos na ang gawain ng mapang-imbestigang paghatol, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Sa sandaling yon, wala nang bagong paninindigan ang mabubuo. Ang karakter ay nakatatak na. Ang selyo ng Diyos ay ibinibigay bago magsara ang pintuan. Hindi ito ibinibigay sa oras ng huling sigaw, kundi sa panahon ng tahimik na pagpili. Ang mga tumanggap nito ay yaong tumugon sa liwanag habang may liwanag pa. Sa mga naunang aklat, isinulat ni Ellen G. White, nakita ko na ang oras para sa pamamagitan ni Jesus ay malapit nang matapos. May sandaling ang tagapamagitan ay titigil, hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kundi dahil natupad na ang hustisya. Ang mundo ay magpapatuloy, may mga gawain, may ingay, ngunit ang langit ay mananahimik. At sa katahimikang iyon, ang mga tinatakan ay mananatili sa pananampalatayang walang tagapamagitan, umaasa lamang sa katotohanang kanilang isinabuhay. Ang hangganan ng awa ay hindi balita ng takot. Ito ay pahayag ng katotohanan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay tapat. Tapat sa kanyang babala, tapat sa kanyang mga salita. Ang mga hindi tumanggap ng selyo ay hindi nawalan ng pagkakataon sa isang sandali. Sila'y tumanggi sa maraming paanyaya. Ang hangganan ay resulta ng paulit-ulit na pagtanggi. Ngunit ang mga tinatakan ay hindi magugulat.
sapagkat ang kanilang buhay ay matagal nang nakaayon sa langit. Hindi ito nakikita ng mata, walang liwanag na bumababa, walang marka sa balat. Ngunit sa larangan ng Espiritu ang tatak ay malinaw, ang noo ang lugar ng pag-iisip, ng pagpapasya, ng katapatan. Ang selyo ng Diyos ay inilalagay hindi sa gawaing panlabas, kundi sa loob, sa isip na pumili ng katotohanan kahit may kapalit. Ito ay tatak ng pag-ayon, hindi ng pamimilit. Ellen G. White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang tatak ng Diyos ay inilalagay sa mga taong masigasig na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Hindi ito gantimpala ng perpektong kilos, kundi patunay ng pusong tumangging talikuran ang utos ng Diyos. Ang noo ay sumasagisag sa pag-unawa na hinubog ng liwanag. Ang mga tumanggap ng selyo ay hindi bulag na sumunod. Sila'y nakakita, nakarinig at pinili. Sa mga patotoo para sa simbahan, may malinaw na babala si Ellen G. White. Walang sino man sa atin ang tatanggap ng tatak ng Diyos hanggat ang ating mga karakter ay may kahit isang batik o mantsa. Hindi ito nangangahulugang kawalan ng kahinaan, kundi ganap na pagsuko. Ang dungis ay hindi pagkakamali, ito ay pagtangging magbago. Ang tatak sa noo ay tanda ng ganap na katapatan. Walang lihim na reserba, walang tahimik na kompromiso. Sa huling krisis, ang mundo ay titingin sa mga tinatakan at hindi mauunawaan ang kanilang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kawalan ng takot. Ito ay kapayapaan ng isip na nakapagpasya na. May darating na yugto na ang lahat ng maaaring yumanig ay yayanigin. Mga paniniwala, mga institusyon, mga pangako ng tao. Ngunit may isang uri ng pananampalataya na hindi matitinag. Ang mga tumanggap ng selyo ng Diyos ay hindi pinangalagaan laban sa pagsubok. Sila'y hinubog ng mga ito. Ang bawat maliit na katapatan noon ay naging ugat na humawak sa kanila sa oras ng matinding lindol. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng kasulatan at nakatanggap ng pag-ibig sa katotohanan ang mapoprotektahan mula sa makapangyarihang panlilinlang na bumibihag sa mundo. Ang pananatili ay hindi bunga ng lakas ng loob, kundi ng pag-ibig sa katotohanan. Sa oras na ang pandaraya ay magiging halos hindi maiba sa liwanag, ang mga tinatakan ay mananatiling malinaw ang isip. Hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil pinahintulutan nilang hubugin ng salita ang kanilang pag-unawa. Sa mga napiling mensahe, may matinding babala si Ellen G. White. Mabilis na papalapit ang mga araw kung kailan magkakaroon ng matinding kalituhan at kaguluhan. Ang kalituhan ay magiging laganap, ngunit ang hindi matitinag ay yung may panloob na pamantayan na hindi nagbabago. Ang mundo ay magtataka kung bakit ang ilan ay hindi sumusunod. Bakit hindi sila nadadala ng takot o pangako? Ang sagot ay simple ngunit mabigat. Sila'y nakatayo sa katotohanang matagal ng kanilang minahal. Ang pagiging hindi matitinag ay hindi katigasan ng ulo. Ito ay bunga ng ganap na pagsuko, isang isip na hindi na naghahanap ng alternatibo. Sa huling pagyanig, ang mga tinatakan ay hindi lalaban. Hindi sila tatakas, sila'y mananatili. Darating ang oras na ang pananampalataya ay lalakad ng mag-isa. Walang tinig na mamamagitan, walang panalangin na babalik na may bagong liwanag. Ang mga tinatakan ay haharap sa panahong ito hindi bilang mga baguhan, kundi bilang mga kaluluwang sanay sa pakikipaglakad sa Diyos. Ang kawalan ng tagapamagitan ay hindi nangangahulugang kawalan ng Diyos. Ito ay patunay na ang relasyon ay tunay na. Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga nabubuhay sa lupa kapag natapos na ang pamamagitan ni Kristo sa santuwaryo sa itaas ay tatayo sa paningin ng isang banal na Diyos nang walang tagapamagitan. Ito ang pinakabanal at pinakamabigat na sandali sa kasaysayan ng tao. Sa oras na iyon, ang mga tinatakan ay hindi aasa sa emosyon o himala. Ang kanilang kapayapaan ay nakaugat sa
Isang buhay na matagal nang isinuko. Ang pananampalataya ay hindi na panangga. Ito ay naging kalagayan ng puso. Sa mga naunang aklat, isinulat ni Ellen G. White, "Nakita ko na ang panahon ng kabagabagan ay hindi kailanman nangyari. Ngunit ang tindi ng panahong ito ay hindi sisira sa mga tinatakan sapagkat sila'y hinubog para rito. Ang mundo ay mapupuno ng takot, ang mga puso ay manghihina. Ngunit ang mga may tatak ng Diyos ay mananatiling nakatayo. Hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil ang kanilang pagtitiwala ay matagal nang inilipat mula sa sarili patungo sa Diyos. Ang pamumuhay sa harap ng Diyos nang walang tagapamagitan ay hindi gawa ng lakas ng loob. Ito ay bunga ng ganap na pagsuko. Ang kasalanan ay hindi na minamahal, ang katotohanan ay hindi na pinagdududahan. Sa katahimikan ng panahong iyon, ang mga tinatakan ay maghihintay. Hindi sa takot, kundi sa tiwala. Siya'y nakita at nalaman niyang ang pananatili sa harap ng Diyos nang walang tagapamagitan ay hindi parusa, kundi patunay na ang katapatan ay ganap na nahubog. Sa wakas, ang mundo ay mahahati ng malinaw, wala ng gitna, wala ng pagtatago. Ang selyo ng Diyos ay magiging ganap na pagkakaiba, hindi bilang tanda ng karangalan sa lupa, kundi bilang patotoo ng katapatan sa langit. Ang mga tumanggap nito ay hindi kinilala ng mundo, ngunit sila'y ganap na nakilala ng Diyos. Ellen G. White ay nagsulat sa The Great Controversy, "When the decree goes forth and the stamp is impressed, their character will remain pure and spotless for eternity." Ito ang wakas ng tunggalian ng loob. Ang pagpili ay hindi na magbabago. Sa sandaling iyon, ang kasamaan ay ganap na mahahayag. Hindi na ito magtatago sa anyo ng kabutihan, at ang kabutihan ay hindi na kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang liwanag at dilim ay malinaw na malinaw. Sa Testimonies for the Church, iniwan ni Ellen G. White ang mabigat na katotohanan ito. The line of demarcation between the obedient and the disobedient will be clearly defined. Ang huling pagkakaiba ay hindi gawa ng tao. Ito ay resulta ng mga pagpiling inulit sa buong buhay. Ang mga tinatakan ay tatayo bilang tahimik na patotoo. Hindi sila perpekto sa sarili, ngunit sila'y ganap na umasa sa Diyos. Ang kanilang katapatan ay hindi pansamantala. Ito ay naging kanilang likas na pagkatao. Walang sigawan, walang pagtatanggol, tanging pananatili. Sa huling sandali, bago ang ganap na pagpapalaya, ang mga may selyo ng Diyos ay hindi magtatanong kung sapat na ang kanilang ginawa. Alam nila kung kanino sila umasa. Ang selyo ay hindi gantimpala ng gawa. Ito ay bunga ng relasyon, isang buhay na matagal nang nakahanay sa langit. Siya'y nakita at nalaman niyang ang huling pagkakaiba ay hindi kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang nanatiling tapat hanggang wakas.